ang huling laban sa mga Pinoy sa Tour of NTT 2025 Indonesia, 136.6 kilometers. Napakagandang pinakita nila sa mga Pinoy. Lumalaban sila sa mga foreigner, mapaahon, mapapatag, mapalusong. Talagang nakikipagsabayan sila, although talagang malakas talaga ang mga foreigner. Pero hindi rin talaga sila nagpapaiwan at yellow jersey. Panglima dyan si Pascual, panglima rin si Patrick sa green jersey. At sa Pulkadas natin sa King of the Mountain, Joseph Bura ang may hawak. Eto na, bumabanat kaagad ang harapan ng peloton. Nagkalasa na sila rito. Ang tindi nung kanilang daan. Patagilid at ito, nasa harapan na. Universe Cycling Team at Garado humahabol rin dito. Nagkalasan yung likuran. Eto, may humahabol. Dalawa, grabe yung ahon. Pascual nasa panglima siya sa yellow jersey. Kaya syempre, kailangan niyang i-maintain yan at hindi siya magpapaiwanan dyan. Tuloy na yung dalawa rito kailang breakaway. At parang nag-a-adjust dito si Patrick. Parang lumuwag yung kanyang saddle rito. At andyan naman yung kanyang kakampi na tulak mo siya rito dahil mechanical. Ito kumbaga naluwag siguro. Ina-adjust ni Patrick rito. At may humabol isa, tatlo na. Ahon kaagad yung kanilang ruta rito sa kanilang stage 10. 136.6 kilometers ang huling laban sa mga Pinoy. Kumbaga itutudo na nila rito. Dahil wala nang bukas dahil kinabukasan mag-i-ensayo na naman at abangan natin rin sila Pascual at si Bura na lalaro, Clarence Bundok sa Petronas Litor, Langkawi. Magandang laban na naman yan at ito yung likuran ng peloton at ito sumabit rito si Pascual. Buti kunti lang. Ganun talaga yung laban, lalo na kapag git-gita na kahit magkakampi kayo. At si Joseph Bura dito, biglang nag-breakaway sa lusong, binanata niya rito yung green jersey na si Joseph. Nilingon pa dito ni Bura, lamang talaga dito kapag naka-disc brake sa lusungan. Advantage talaga. At solo na dito si Bura. Tatlo ang first group. Solo naman na itong si Bura sa paghabol ngayon. Kakaiba talaga yung lakas ni Bura. Kahit first time niyang lumaro dito sa Continental Team. Siyempre dahil yung iba nangangapa pa pero ito si Bura talagang pinakita niya na handa talaga siyang sumabay. Tiis kung tiis lamang ng 1 minute and 30 seconds yung breakaway. Kaya ito ay naghabol si Bura dito. Second group to, malapit nang dumikit rin ito si Bura. Sa tatlo na sa harapan rin dahil yung peloton nito hindi na to maghabol. Aantayin yung tamang oras. Yung distance doon naman na babanat kaya tinaga ni Bura ang tulin lumusong. Kakaiba talaga kapag naka-disc brake talaga. Kita nyo naman yung mga lusungan yan na walang katakot-takot yan pero pag hindi ka sanay dyan, siyempre iba yan. Kumbaga ito yung mga MTB boys dati na bakal yung bike pero ngayon carbo na. Kumbaga sipag tiyagalan talaga at siyempre diwala sa sarili rin na sa pag-iinsayo naman kasamang dasal lagi. Kumbaga kailangan lang doble ingat o triple pa nga ito. Napakatindi yung lusong nila. Peloton kalmadong-kalmado na. At hindi nang wala nang banatan talaga to. Kumbaga kapag ibang bansa, kapag may nakakawala, andun yung dalahan lang dahil mag-aantay ng tamang oras o kilometer, doon talaga sila maghabol. At Joseph Bura dito, siya naman yung nagpupursige na maitutuloy o masasagad talaga nila dahil meron silang sprint din. At King of the Mountain, meron din sila. Kaya palitan sila rito pero si Bura dito ang nagtsatsaga at inunahan dito. Ni number 45 ni Universe Cycling Team kanina kaya humabol naman si Garado. Team Garado. Kumbaga palitan sila rito pero nagpupursige rito si Bura. Siya yung nagtsatsaga talaga kanina. Kumbaga tinutuloy-tuloy ni Bura dito yung kanyang lakas talaga sa huling laban dahil sabi niya wala nang bukas to. Mag-ensayo na naman tayo bukas kaya ito ibubuhos ko na ngayon. Ito yung dalawa hindi masyado dumidikit. Siyempre may mga tama na rin dahil sa kanilang 10 stage hindi ka naman lahat dyan kondisyon. Meron ka rin tama dyan. Kumbaga may mapapagod ka rin dahil hindi naman to mga robot din. Ito yung peloton. Dalahan lang sila dito nag-aantay. Naka-pre-wheel na nga yung iba dyan. Sa likod nag-aantay na dumikit at Bura umaangat-angat sa likod na handa sigurong grimatihin. Yung tatlo rito lakas si Bura at sprint 1 km. Iburang humatak rito sa harapan. Universe, parang yung nasa likod nito ang Rere Mati. Number 1, 2, 2.
Joseph Bura ng Team 7-Eleven, number of excellent noodles. Ito lang dahil nasa likod siya. Siya yung bumanat sa kanilang intermediate sprint. At si Lago rin, lumabas din siya sa grupo. Naisip ni Lago na sprint to. Kaya kailangan kong lumabas din dito dahil wala nang bukas. Kung baka ibubuhos ko na rin yung aking lakas din dito sa huling laban. At grabe rin yung mga daan na dito. Parang Pangasinan yung init dito na napapansin natin na napakainit rin talaga. Dito sa may Indonesia rin, grabe rin yung breakaway, no? Kumbaga mahirap din mag-success dahil nandun yung tansyado sa peloton eh. Dahil calculated talaga, kumbaga science. Ito, nakaangat na naman yung kanilang daan rito. Ibang ruta na naman talaga to. Ito, nagkalasan sila sa kanilang breakaway. Kumbaga napaka-agresibo si Bura dito sa kanilang huling laban na makakawala at masasagad niya hanggang finish line. Yellow jersey, kalmadong-kalmado. Green jersey, white jersey. Polka dots lang ang nawawala doon sa ating harapan. Nandun na. Kumbaga lamang ng 2 minutes and 20 seconds. Kumbaga kalmado lang mga peloton. Nag-aantay talaga sila na mapagod. Dalawa na lang yung breakaway natin rito. Although nasa likod rin, second group yung dalawa rin. Pero nagkalasan sila dahil si Bura napaka-agresibo talaga. Na maitutuloy talaga niya dahil sayang kapag maagaw pa nako si Yusip rin yung nasa pangalawa, napakalakas yun pero syempre dahil timingan lang din talaga no kapag ibibigay ni Lord o panahon talaga ang handang maglaan para sa iyo. Oy, mukhang may hugot si White Mix ito yung peloton no. Ang mga Crown Speed naman ang humahatak, yellow jersey, green jersey, nag-aantay ay ito. Grabe yung ahon at pinakalas na naman ni Joseph Bura dito, yung kanyang kasama sa breakaway. Kakaibang lakas talaga ang pinakita ni Javier dito sa kanilang stage 10. Unang sabak pa lang niya dito sa Continental Team, 7-11, number of excellent noodles, pero kita nyo naman yan. Although yung iba, syempre maninibago ka, pero ito parang maning-mani lang yan, na parang Pilipinas lang yung pinaglaruan niya rito dahil pinakalas ang mga foreigners sa ahon. Ang lakas talaga nito eh. Mapa time trial to, mapa breakaway talagang nandyan kay Joseph Bura. Although alam naman natin na yung kanyang remate ay hindi gaano malakas, pero kapag nakawala to, yung panay niya at saka yung tiis, napakahirap talaga. Yan ito naman yung mahirap din pigilan. Kumbaga hindi naman lahat ng mga siklista rin pari-parihas ng lakas, pero Joseph Bura rito nagtitiis din siya rito na talagang pursigihin niya yung kanyang sarili na makausad siya rito, umaangat na siya rito dahil wala na siyang kapalitan dyan at peloton. Ito, nandyan si Dave, may kinapitan si Dave dito. Handa na rin lumabas yan si Dave dahil syempre kumbaga unang sabak rin siya bilang Continental Team sa Go for Gold Kaya magandang abangan na natin, ligo na dito si Joseph Bura para hindi siya mag-overheat dito dahil wala talaga siyang kapalitan dyan. Kumbaga iniisip niya dito na wala na tong bukas. Ubos kong ubos, pagod kong pagod, laban kong laban. Ibubuhos ko na yung aking huling piga rito, huling pawis dahil alam natin na wala na bukas. Mag-insayo na naman kinabukasan at peloton. Kumbaga mahirap talaga mag-success kapag ikaw na lang mag-isa dahil wala kang kapalitan, salo lahat ng hangin. Yung peloton nag-aantay at dito si Debohan climber yan. Andyan pa si Pascual, Jericho, Lucero at Universe Cycling Team. Dinadala niya rito at grabe yung ahon. Nakausad na si Bura dito pero kailangan niya magre-recover. Roland kita, binanatan rin ang mga foreigner sa ahon. Grabe yung mga Pinoy talaga no, kapag nakakita sila ng ahon at nakakuha sila ng pagkakataon rin, doon naman sila bumabanat rin. Pero syempre, kakaiba rin talaga ang mga lakas nyo. Kapag sa ibang bansa, nandun kasi yung maintain, lalo na kapag malakas talaga sa ahon, sa pag-insayuhan pa lang, lamang nakagad ng ibang bansa Dahil dito, kapag nag-insayo ka, hindi yung matutuloy-tuloy o mamimaintain yung speed mo dahil maraming sasakyan sa ibang bansa. Naku, kita nyo naman yan, no? Wala talagang sasakyan dahil solo talaga ni Bura dito. Wala talaga siyang kapalitan at sikita, naabutan niya dito. Ang kasama ni Joseph Bura sa kanilang breakaway, sumubok kumapit rito. Magarado pero hindi nakakabit dito, binanatan rin kita rito, naisip niya kita rito na baka makawalan tuluyan si Joseph Bura, kailangan ko ng lubas at ito kanina pa binabantayan ni Dave rito
yung nasa likod kaya nakakapit siya rito at marapit na rin abutan at bumanat rin itong si Dave rito sa grupo rin. Dahil malapit ng abutan yung kanyang kakampi, ito naman si Dave, bumanat rin siya rito dahil meron silang King of the Mountain train. Niningon pa rito ni Dave kung may hahabol ba sa kanya at second group na naman na grabe kapag mga climber talagang bumanat. No? Panay-panay na naman ang ginagawa ni Dave Montemayor, unang sabak niya sa Continental Team sa Go for Gold. Grabe pinakita sa mga Team Pilipinas dito sa Indonesia. Kung baka nakikipagsabayan sila, although talagang malakas sa mga foreigner pero hindi sila sumusuko rin. Ito yung grupo, kapag pabayaan nila ako baka tuluyang aagwat yung dalawa. Pero ito nagre-recover na si Bura rito dahil naisip niya dito na grabe pala. Mahirap talaga suluhin. Salo ko lahat. Pero si Dave Montemayor ay nasa likod na. Kung baka inaantay na rin dito ni Bura. Si Dave at saka yung grupo na didikit, kung malapit na sana yung kanilang King of the Mountain at Yellow Jersey tumulong na rin dito sa paghatak rin. At grabe yung pigaan dyan ni Bura, kanina pa yun siya kasama sa breakaway, pinakalas niya yung mga kasama at si Dave dumikit na rin dito at yung grupo nasa likod na rin dahil nagtrabaho na dito yung Yellow Jersey dahil kapag hindi siya magtrabaho dyan at kapag pagod na yung mga niyang kakampi rito, naku baka maagaw nung dalawa at Roland kita, sumubok siya rito. At ito, kailangan ng tubig rin dito. Dave, at ramdam na dito ni Bura yung kanyang pagod rin. Siyempre, malapit na siya maubusan ng gasolina rin dito Dahil hindi biro yung kanilang breakaway rin. Kung baga siya yung nagpupursige kanina para may tutuloy, para makakawalan tuluyan dahil ang iniisip niya dito na i-ensayo ko na rin to dahil lalaro pa ako sa Langkawi. Kaya si Dave malapit na rin abutan at kapit na muna. Itong si Bura dito dahil hindi talaga niya natiis rin na masagad siya doon sa may King of the Mountain. Pero A1 dito yung green jersey, yellow jersey nandito. Kumbaga grabe yung kanilang ruta rin. Patagilid ang ahon. Dave Montemayor biglang binanatan rito sa QOM. 50 meters lumabas dito. Kaya ito nagkalasan sila dito. Sa QOM, grabe yung nakalamang ito si Dave. Nakaisa rin siya. Binanata niya. Kung nagkalasan sila sa ahon rin, pati yung kakampi niya. At ito yung magandang abangan natin. Kapag ito tuloy-tuloy ito, rimatihan to. Makikipagsabayan ng rimatihan dito si Dave Montemayor dahil may pang rimate ito. Kung mapaahon sila Pascual dito, naghabol sila dahil nung nagkabanatan sa ahon, biglang naiwan sila. Andyan naman si Jericho. At Universe Cycling Team, pangatlo si Dave, handang raway matitaga itong mga galawan niya dahil nasa likod siya, kanina pa siya talagang nakaabang reto. At Yellow Jersey, Universe ang may hawak dito sa harapan, pangatlo at 300 meters sa kanilang finish line to. Yellow Jersey lumikod na kumbaga hindi na siya bumubungat at si Dave pa rin ang nasa harapan. Handa talagang rumimati si Dave rito dahil syempre gusto rin kumuha rin ng lap winner dito dahil unang sabak niya rito sa Continental Team sa Go for Gold. Dave Montemayor ang nasa harapan, lumingon, lumabas, umangat itong si Dave. Nakaagwat siya kaagad rito pero ang tulin ng habol dito ni Joseph. Nakadikit, nakatutok Dave ang nasa harapan, tinutukan, lumabas sa kanan at umagwat itong si Joseph rito. Pangalawa si Dave Montemayor at pangatlo si Roland Kita. Grabe, congrats sa mga team Pilipinas dahil nakikipagsabayan sila at lumalaban sila at congrats din kay Pascual ay panglima siya sa Yellow Jersey at lalong-lalo na kay Patrick at kay Joseph Bura dahil siya yung ating champion sa King of the Mountain. Grabe ang pinakita sa mga Pinoy. Lumalaban sila dito